Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Alan Villarazo at shoutout kay Carlito Lopez. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa oras na ito, bumalik din si Ningyu sa kanyang Diyos, at tumingin pabalik kay Qin Shuang. Ito, anong sitwasyon? Ang buong katauhan ni Qin Shuang ay ganap ding walang alam. Saglit na hindi niya alam ang isasagot. Lahat tayo ay practitioner. Kahit na hindi natin tingnan ang kakayahan ni Ivory, maaari nating tingnan ang kanyang mga nagawa at hulaan ang isa o dalawa. Sa mga mata ni Qin Shuang, si Ivory ay higit pa. Siguro siya ay maaaring ituring bilang isang master, ngunit siya ay tiyak na hindi katumbas ng super at top. Sa katunayan, ang puntong ito ay pinakamahusay na nailarawan noong unang bahagi ng digmaan ng Nihilismo. Kung si Ivory ang uri ng nangungunang master, hinding-hindi hahayaan ni Aaron si Mingyu na ipagtanggol si Ivory kasama niya, at hindi rin mamamatay ang ginseng baby sa digmaang iyon. Sa makatuwid, napatunayan ng mga katotohanan na dapat tama ang paghatol ni Qin Shuang. Bukod dito, matagal ko nang nakasama si Ivory, na mapapatunayan. Hindi ko alam, Ying, Ivory, paano siya naging napakalakas. Si Qin Shuang ay naguguluhan at naguguluhan. Biglang naging tao si Fang Fo sa magdamag. Kung ang lakas ng mga ordinaryong tao sa mga nangungunang eksperto ay nahahati sa 1 hanggang 10, si Ivory ay mga 3 sa nakaraan. Maaaring siya ay hindi bababa sa 5 at 6 na walang impluwensya ng pagtulong sa pamilya, ngunit ito rin ang kanyang limitasyon. Gayunpaman, ngayon, sa paghusga mula sa kapangyarihan ng hakbang na ito, ang kanyang kakayahan ay hindi bababa sa pagitan ng 89 at 89. Maaari pa nga siyang pumasok sa hanay ng mga nangungunang eksperto at makipagkompetensya sa ilang eksperto sa antas ng bawang. Nalagpasan ba niya ang tanikala ng kanyang katawan? Ibig kong sabihin, nawalan siya ng malay ilang araw na nakalipas dahil lang bumalik ang dating problema sa pagtulong sa pamilya, ngunit pagkatapos ng tulong ni Han Sanchen at Zeking, lahat ay nawala at ang kanyang orihinal na lakas ay nawala, naibalik. Ningyu daw. Umiling si Fully, nag-aalala ang pamilya Fully tungkol kay Ivory at paglaban. Nagkaroon ng talamak na suppressive na gamot kay Ivory. Sa panahon ng pagsupil, lalo pa ang matinding pagtaas ng mga nagawa, isang himala na ang orihinal na mga nagawa ay hindi maaaring mawala. Pagkatapos ng mahabang panahon, kahit na talagang naalis ni Ivory ang mga patibong ng mga lason na ito ay ganap na imposible para sa kanyang mga nagawa na tumaas sa halip na bumagsak. Bukod dito, si Ivory ay malayo sa pagkamit ng kultibasyong ito kahit na sa kanyang kasukdulan. Kung ikukumpara sa iba, si Fully ang dapat na mas nakakakilala kay Ivory. Natural, mas kilala niya ang lakas ni Ivory kaysa kanino man. Ibig mong sabihin, ang lakas ni Ivory ay ang biglaang paglaki ng baha. Nagulat ang nagyayelong buwan. Talagang tumanggo si Fully, bagamat hindi ko alam kung ano ang nangyari, sigurado akong posible lamang ito. Matapos marinig ito, sina Ningyu at Qin Shuang ay bahagyang bamuka ang kanilang mga bibig at nagkatinginan ng may pagtataka. Magdamag, parang baha, bagamat mayroong maraming enerhiya sa mundo ng Tianshu, maaari itong talagang lubos at mabilis na mapabuti ang personal na paglilinang, ngunit ito ay palaging isang antas. Bukod dito, ang lahat ay nasa iisang lugar. Paano malalampasan ni Ivory ang iba at biglang lumaki laban sa langit? Anong nangyari kay Ivory? Bulong ni Liu Fang. Dahil ba sa Purple Love? Lalong kumunat ang mga kilay ni Willow ng Frozen Moon. Ang katawan ni Zeking ay palaging isang malaking misteryo. Bukod dito, siya rin ay isang pambihira na gumawa ng mabilis na pag-unlad sa paglilinang. Pagdating sa huling pagkakataong biglang nahimatay si Ivory, si Zeking ay palaging kasama niya.
Ang hula na ito ay talagang medyo pare-pareho. Pero sayang lang at nasa bamboo house na si Ziking at hindi pa bumabalik, hindi siya makahingi kahit sandali, bang, at halos kapag ang lahat ay nagtataka, mayroong ilang mga pagsabog, pagkatapos, isang puting figure ang biglang lumipad mula sa malayong gubat, nang iwinagayway ang manggas na damit, parang daan-daang minahan ang inilagay sa lupa at sabay na sumabog, kasabay ng sunod-sunod na malalakas na ingay, ang buong lupa ay pinasabog ng buhangin at putik, habang sila ay nakatulala. Napatingin sila sa babaeng nakaputi at hindi nila maiwasang mas magulat. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Purple Love. Nakilala muna ni Leo siya ang kanyang 7 nakababatang kapatid na babae at hindi niya napigil ang mapabulalas. Gayunpaman, ang lilang pakiramdam ay hindi huminto, tulad ng magaan na usok na lumilipad sa kalangitan, at pagkatapos ay sumisid pabalik sa pagitan ng mga pagliko. Sa isang iglap, nagsimula na naman ang pagsabog. Boom, boom. Sa itaas ng lupa, kasama siya bilang sentro, naghahanap ng daan-daang metro, mayroong 10,000 pang pagsabog. Halos pagkatapos ng 10,000 na pagsabog, ang 10 metro kwadrado ng lupa ay itinaas, na pumihil sa Buda na lubusang lumubog, na nag-iwan ng malaking hukay. Hindi napigilan ng lahat na huminga, at perpektong ginawa ni Moyang ang pagkabigla ng makitang pasabugan ng iba ang mga bundok sa lupa. Maglagay lamang ng 12 ng mga blast hole sa lupa sa tuktok ng bundok, at ang buong bundok ay ganap na magugunaw. Sa kasalukuyan, ang dalawang pamamaraan ay magkaiba, ngunit ang mga resulta ay pareho. Nangangahulugan din ito na kung ang mga pagsabog na ito ay ilalagay sa iyong sarili, hindi banggitin ang lahat, ngunit kaunti lamang, ang mga ito ay katumbas ng isang malaking halaga ng mga paputok na sumasabog sa iyong katawan. Ang kahihinatnan at sakit na ito. Sa pag-iisip lamang tungkol dito, nararamdaman ko ang sakit sa lahat ng dako. Nahulog si Purple sa lupa, at si Ivory doon ay tumingin din sa kanyang 2 mushroom cloud masterpieces at bumagsak sa lupa ng may kasiyahan. How about it? How powerful! Ngumiti si Ivory. Gayunpaman, kakaiba at abnormal ang boses niya sa pandinig ng lahat. Pabayaan na lang ang boses ni Ivory, kahit boses ng babae ay hindi makatiis. Nagkatinginan ang lahat. Anong nangyayari? Nagkasakit ka ba at pati boses mo ay nagbago? Kahit na ang sitwasyong ito ay umiiral, ito ba ay masyadong mapangahas? Sa sandaling iyon, ngumiti si Ziking at sumagot, mukhang mas malala pa ang kontrol ng lakas. Ito mismo ay nahahati sa mga tendon at staggered bones. Ito ay mas mahusay na masira ang balanse na may lambot, at ang lakas ay dapat na mas magaan. Ngumiti si Ivory. Tumanggo si Ziking, na nagpapahiwatig na alam niya. At ikaw? Tanong ulit ni Ivory. Nagtataka ang mga tao kung sino ang kausap niya. Bagamat nasa paligid ang lahat, ang problema ay 2 lang sila. Malinaw na hindi kausap ni Ivory si Ziking. Mahirap bang sabihin na may kausap pa siyang multo? Ngunit nang hindi naintindihan ng lahat, may nagulat pa nga sa kanila ang nangyari. Sa oras na ito, ibinuka ni Ivory ang kanyang bibig, at ang kanyang boses ay hindi na katulad ng boses ng lalaki noon, ngunit ang kanyang orihinal na boses, mukhang napakalakas pa rin. Magiging mas malakas ba ako sa hinaharap kung magsasanay ulit? Sa sandaling nagbago ang boses ni Ivory, ipinagpatuloy niya ang kanyang boses ng lalaki at ngumiti, basta magsanay ka ng maayos, hindi banggitin ang malalaking hukay na ito, kahit na gumuho ang mga bundok, bagay lang sa pagitan ng iyong mga daliri. Napakalakas. Normal lang ang usapan ng 2, pero puro kalokohan ang mga tao sa isang tabi. Malinaw na may isang tao lamang, ngunit iyon ay boses ng 2 tao. Maliwanag, si Ivory ay nakatayo doon ng mag-isa at ibinuka ang kanyang bibig, ngunit tila may ibang tao na nakatayo roon upang sumagot sa kanya. Kahit na ang isang grupo ng mga practitioner ay hindi maiwasang manlamig sa kanilang likuran sa oras na ito. Yingxia, sinong kausap mo? Hindi napigilan ni Moyang na magtanong ng malakas. Nang marinig ang boses ni Moyang, bigla itong naaninag ni Ivory. Nang iangat niya ang kanyang mga mata, bigla niyang napag-alaman na isang tambak na mga tao ang nakapaligid sa kanya sa di kalayuan. Bakit? Bakit nandito kayong lahat? Bahagyang nagulat si Ivory, ngunit ang matalino ay biglang naunawaan ang nangyayari. Medyo nahiya siya saglit, obviously,
It's all because they made too much noise just now. They didn't care about this, but stared at her and expected her to answer Moyang's questions. Tiningnan ni Ivory si Ziking, hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang kahirapan at kakaiba ng langit sa lahat. Pagkatapos ng lahat, ang bagay na ito ay talagang masyadong maraming wrangling, ngunit nang hindi malaman ng dalawang babae kung paano magpapaliwanag, isang aksidente ang nangyari. Storytelling channel sa YouTube. Biglang umihip ang malakas na hangin sa paligid at gamulong ang mga ulap sa kalangitan. Nang nagulat pa ang mga tao, huminto ang hangin sa pagtingin sa langit. Hindi nangyari si Fang Fo noon. Huwag kang mag-alinlangan, huwag kang magtaka, ito lang ang paraan ng paglabas ko. Ang mga taong tulad ko, natural, kailangang hilahin ang hangin kapag lumabas sila. Well, lahat ba kayo nakatingin sa akin? Biglang binago ni Ivory ang kanyang dating ugali at buong pagmamalaki na tumayo sa kanyang likuran. Bakas ang pagmamalaki sa maganda niyang mukha, pero boses lalaki na ang boses niya. Papakilala lang, ay, haha, kaibigan ako ng mga babae at pangarap na manliligaw ng daan-daang milyong babae. Lalaki, tawagin mo akong Kie, babae, tawagin mo si Kuya Kie. Gayunpaman, dapat maganda ka para tawaging kapatid. Pagkatapos ay tumingin-tingin si Suyingxia sa mga kababaihan sa karamihan na parang coyote. Darling, Bastard Aaron, sobrang saya ko talaga. Sa napakaraming dilag, tot. Habang iniisip mo ito, mas nasasabik ka. Lalo na pagkatapos makita si Nat Chen Shuang at Zia Wei, hindi mo maimulat ang iyong mga mata kahit sandali. Kung ito ay coyote, natural na magagalit ang mga dilag, ngunit ito ay si Ivory, at mas nalilito sila. Si Suyingxia ay sinapian ng multo. O pagnanasa, sumimangot si Ningyu at mamulong sa mahinang boses. Si Chen Shuang, na walang pakialam, ay talagang sumagot sa tanong. Ubo, bigyang pansin ang mga mahigpit na salita, bigyang pansin ang mga mahigpit na salita, ang upuan na ito ay hindi isang pagnanasa na multo, ang upuan na ito ay isang normal na hitsura, isang normal na hitsura. For the sake of your two beautiful girls, pinapatawad na kita this time. Gaano katiyak ang mga kalakal na ito, sa katunayan, kung gaano mapagbantay si Ningyu at ang iba pa. Maging ang ilang mga tao ay tahimik na nagsimulang humawak ng mahabang espada at maingat na nilayon na direktang palibutan si Ivory. Nang makitang mali ang sitwasyon, mabilis na tumayo si Ziking at nagmamadaling sinabi, huwag kang matuwa at huwag kang magulo. Alam ko na ang pisikal na kalagayan ni Ate Ivory ay talagang kakaiba talaga. Ang hirap mong intindihin saglit, pero hindi ko maipaliwanag sa iyo ng malinaw. Masasabi ko lang iyon although you can rest assured that sister ayos lang si Ivory, mas mabuting sabihin mo sa iyo ng detalyado kapag bumalik si Kuya Han. Sumimangot si Ningyu, Ziking, ang ibig mo bang sabihin ay Aaron, alam din niya ito. Paulit-ulit na tumango si Ziking, oo. Kahit, masasabing ganito na si Ate Yingxia ngayon, ibig sabihin. Nagawa niya, may maliit na bagay lang si Ate Yingxia na nakakapagsalita sa katawan niya. Ganon. Napakasimple. Nang marinig nila ang talumpati, nagkatinginan sila. Kahit na mayroon silang ilang mga pagdududa, maiintindihan nila ito sa pangkalahatan. Wala itong mali siya, pero hindi pa bumabalik ang Han 3,000 ngayon. Pansamantala lang akong masusundan nito. Nabawi din ni Suyingxia ang kanyang boses sa oras at mahinang nagpaliwanag. Nang makita ang paliwanag ni Ziking at ang personal na paninindigan ni Suyingxia, dahan-daang ibinaba ng mga tao ang kanilang pagbabantay. Nagtanong muli si Ningyu, nga pala, Yingxia, ngayon bigla kang nagsasaka. Oy, siya, tinuro ko. Muling ibinuka ng Tianjikyongki ni Suyingxia ang kanyang bibig. Well, Big Beauty, nabigla ka ba? Huwag kang masyadong magtaka. Pediatrics ito at hindi pa talaga pumuputok. Sa sandaling lumiko ang rurok ng pag-uusap, nagpatuloy siya sa pagsasabi, Kuya Chi, kung maganda ito, hey, baka masaya si Kuya Chi at turuan ka ng ilang tunay na kasanayan. Bahagyang nagyelo ang mukha ni Ningyu, at galit at nagulat siya. Natural, ang boses ng lalaking ito ay parang mabaho, ngunit ang nakakapagtaka ay ang taong ito ay talagang may napakahusay na kakayahan na kaya niyang isulong ang Su Yingxia ng mabilis sa isang gabi. Why don't you restrain yourself a little bit? They are all 3,000 friends,
Hindi rin ito narinig ni Su Yingxia. Ibinuka niya ang kanyang bibig at mahinang nagreklamo, walang hiya si Tianji Qiongqi, hoy. Dahil mga kaibigan sila ng Han 3,000 kaya ko silang turuan ng bukas palad, kung hindi, sa tingin mo ba ang kakayahan ko ay matututunan ng mga pusa at aso? Halika, huling pagkakataon, mga babae, bibigyan kita ng malaking gantimpala para sa iyong kagandahan, Kuya Chi na may magandang boses, uy. Tuturuan kita ng mga tunay na kasanayan, ang produktong ito ay isang walang hiyang peddler, ngunit malinaw na mas nakikita ito ng lahat bilang isang biro, pero isang tao lang ang biglang tumayo, tawag kang kawawa kuya, willing ka ba talagang magturo? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!